Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Titindi pa ang damang init na nararanasan natin pagdating ng Mayo, na aabot sa extreme danger ayon sa Pag-asa. Sa kanilang pagtaya, posibleng pumalo sa 52 degrees Celsius o pataas ang heat index. At dahil wala rin gaanong ulan, patuloy ring bumababa ang level ng tubig sa ilang reservoir. At nakatutok si Tina Panganiban Perez. Bilang rider ng isang dental lab, kasama raw sa trabaho ni Roderick ang mabilad sa araw. Sanay na po ako kasi natagal pong ganito yung trabaho ko. Pero bawal lang ng tubig para ano. Ilang linggo nang lumalampas sa 40 degrees Celsius ang dabang init o heat index sa iba't ibang lugar sa bansa. Kabilang sa Metro Manila na 41 degrees kahapon. May 46 degrees Celsius pa nga sa ilang lugar. Paano kung mas mataas pa rito ang heat index? Parang ayaw ko nang lumabas pagka ganun. Sobrang baka hindi na makayanan yun, ganun kainit. Pwede pang pumalo yan sa extreme danger of 52 degrees Celsius pataas sa Mayo. May possibility po pero hindi po tayo 100% certain. Yung mga elderly, yung mga may existing health conditions ay may possibility na maka-experience sila ng heat stroke. Dahil matindi ang init at halos walang ulan, karamihan sa mga dam, bumababa ang level ng tubig. Sa Angat Dam, kung saan kumukuha ng tubig para sa Metro Manila, nasa 193.29 meters ang water level, mas mababa sa normal high water level, pero pasok pa rin sa rule curve elevation. Medyo kailangan natin magtipid, kaya pa naman magbigay ng supply. Posible raw bumaba sa 180 meters ang water level sa Angat Dam sa kalagitnaan ng Mayo. Pag bumaba doon, nung continuous yung pagbaba, so medyo yung ating pag-generate ng kuryente is medyo babawasan. And pagka medyo continuous pa yung pagbaba, 177, ikuklose ng irigasyon for domestic use na yung tira. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Nasagip ang 3 menor de edad na inaabuso ng sariling ina para sa online video. Ang pinakabata, 1 taong gulang pa lang. Nakatutok si John Consulta. Sa pagpasok ng mga tauhan ng NBI Human Trafficking Division, ang bahay na ito sa Misamis Oriental, arestado ang 27 anyos na nanay habang sinagip ang kanyang 3 anak. Ayon sa NBI, may na-monitor na video online na pang-aabuso ng suspect sa kanyang mga anak na ibinibenta sa mga banyaga. Ang edad ng mga bata, 8 years old, 6 years old, at ang pinakabata, 1 taong gulang. Sa isang implementation ng warrant at naaktuhan din nila yung subject na ino-offer nga itong kanyang mga anak for sexual exploitation. Yung mismong nanay ng 3 bata na age 8, 6 at 1 year old ang siya mismong nang-aabuso sa kanyang mga anak. Ilang taon na raw nangyayari ang pang-aabuso? Kinasuhan natin ng kasong human trafficking. Kinasuhan din natin ang paglabag ng anti-OSEC at OSAIC law at ang kasong child abuse. At pinakahuli, kinasuhan din natin ng rape with sexual assault nga dahil napatunayan dun sa video na inimbestigahan natin na talagang inaabuso niya yung mga anak niya. Pahayag ng ina sa GMA Integrated News. Nakakulong na siya sa Misamis Oriental habang iturn-over na sa DSWD ang kanyang mga anak. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Kabayanihan sa gitna ng sakuna. Ganyan ang pagsalubong inialay sa isang fire volunteer na nasawi matapos respondehan ang sunog sa San Juan. At nakatutok si Bam Alegre. Sumiglab ang apoy sa dikit-dikit na mga bahay na ito sa Isla Bati sa San Juan City. Pasado 5 kahapon na magsimula ang sunog at umabot ito sa 2nd alarma. Hindi bababa sa 12 truck ng bombero ang kinailangang rumisponde. Sinikap ng mga bombero na hindi madamay ang isang kalapit na oil depot. Bago mag-alas 8 kagabi nang maapula ang apoy. Nasa 1.5 million pesos ang tinatayang halaga ng pinsala. Pero ang matagumpay na pag-apula sa apoy, tila may naging kapalit.
Habang papalabas kasi ang isang grupo ng mga bombero, bumigay at bumagsak ang isang nasunog na bahay. Nadaganan ng bahagi ng kisame ang 25 anyos na fire volunteer na si C.K. Oliver. Nadala pa siya sa ospital pero pumanaw pasado alas 10 kagabi. Habang nasa loob kami, magkakasama kami lahat. May 2 bahay pa kasi na nasusunog sa loob. Pagtabid namin ng pangalawang bahay, is doon na namin narinig yung pag-collapse ng isang buong bahay. Kasi akala namin walang patient na nandun. So pag-iikot namin, nalaman namin na may natrap pala na isang kasamahan namin. Sakit po para sa amin. Lalo na ang tagal ng pinagsamahan namin. Sakit para malaman namin na yung kasamahan namin is nandun, nabaksakan ng isang structure. Bilang pakikidalamhati, nagtungo sa labas sa ospital ang mga kasamahan niyang bumbero. Di alintana kahit kakatapos lang nilang rumesponde sa sunog. Nagluluksa naman ang mga kaanak ni CK dahil hindi na muli nila makakasama pa ang mahal sa buhay, kapalit ng kanyang kabayanihan. Masakit, alaga namin yan eh. Sa amin lumaki yan eh. Matagal na pong fire volunteer ni si CK. Sa amin kasi lumaki yung batang yan. Alaga rin ng kapatid ko. Sa amin natutulog yan. Kasama namin lagi yan pag namamasyal. Ganun. Kaya nakakalungkot na nangyari sa kanya to. Tiniyak ng Bureau of Fire Protection National Capital Region na magpapabot sila ng tulong para sa nasawing kasamahan. Yun po yung mga kasama po sa hazard po sa aming mga trabaho kung maliban sa mga smoke, fire. So possible din po kasi ang mga structural collapse kasi po nababad po sa init yung mga bahay. Alam naman natin sir, hindi matatawaran yung naitutulong ng fire volunteer sa Bureau of Fire sa government tuwing may mga sakuna at may lalo na kung sunog. Pero siyempre dapat kailangang maingat pa rin lahat. Para sa GMA Integrated News, Bam Alegre, nakatutok 24 oras. Sinuyod ng mga otoridad ang ilang pang ari-arian ni Pastor Apollo Kibuloy sa Davao City para isilbi ang arrest warrant na inilabas ng Korte ng Pasig. Ang Korte Suprema, hinihinga naman ng komento ang mga taga-Senado kaugnay sa hiling na TRO ni Kibuloy. Nakatutok si Salima Refran. Halos sabay-sabay na dinalhan ng mga kopya ng arrest warrant ang mga ari-arian ni Pastor Apollo Kibuloy sa iba't ibang lugar sa Davao City, maging sa bayan ng Matanao sa Davao del Sur. Pero walang inabutan ng mga otoridad na Pastor Kibuloy, gayon din ang mga kapwa niya akusado. Bagong warrant ito ng Pasig Court para sa non-bailable na kaso na qualified trafficking. Nauna nang naisilbi ang arrest warrant ng Davao Courts para sa kasong sexual abuse of a minor at maltreatment. Iba pa ito sa arrest order ng Senado kaugnay ng pagmamatigas ng pastor na humarap sa pagdinig na valid at in effect pa rin. Wala pa kasing desisyon ng Korte Suprema sa petisyon ni Kibuloy na kung may question sa otoridad ng Senado na ipaaresto siya at sa hiling niyang temporary restraining order o writ of preliminary injunction. The Supreme Court required the respondents in this case or the Senate to file a comment on Pastor Kibuloy's petition and prayer for the issuance of the TRO. This does not mean that the Supreme Court denied the TRO. All they want to do is to find out the side of the Senate regarding the issuance of the TRO. Sa resolusyong inilabas habang nasa Baguio City, pinagkokomento ng Korte Suprema sa petisyon at hiling na TRO ang Senate President na si Mig Zubiri, Senate Committee on Women and Children Chairperson at Senate Sergeant at Arms. Binibigyan sila ng 10 araw para magsumite ng sagot. Sabi ng committee chair na si Senator Risa Ontiveros, hindi pa niya natatanggap at nababasa ang direktiba. Pero handa niyang sagutin ito sa tulong ng abogadong si dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Sinisikap din namin kunin ang pahayag ng Senate President at Senate Sergeant at Arms. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Imbes na regular parcel, illegal na droga ang bistadong dinideliver umano ng 2 rider na naharang sa magkahiwalay na operasyon. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Doon kayo! Doon. Wala mag Magtatangka parusa ng tumakas pero agad napusasan ang drug suspect na ito sa Pasig. Mukha raw nakatunog ang suspect dahil naitapon niya ang mga amunisya bumula sa kanyang bulsa. Nang tingnan ng mga pulis ang kanal, doon nila natagpuan ang umano'y droga. Yan, Robin, ang dami. Inaresto ang suspect ng mga operatiba ng Special Operations Unit ng Eastern Police District sa Pasig sa kasong pag-iingat ng iligal na droga. Ayon sa pulisya,
Una na siyang dinakip ng Pasig Police noon sa ganito ring kaso. After a week po, nakapagpiyansa po agad ito amounting 200,000. Naniniwala po kami na meron po siyang handler o financier. Pagkatapos niya po magpiyansa, hindi na po siya umattend ng hearing. Delivery rider daw ang hanap buhay ng suspect. Ito po yung ginagamit niya para maging courier ng pinagbabawal na droga. Base din po sa mga kapitbahay niya, ginagawa niya po itong drug den yung bahay niya. Ang mga paratang laban sa suspect hindi pa niya nasasagot dahil sumasailalim siya sa custodial debriefing kanina. Patuloy naman naming sinisikap na makuha ang kanyang panig. Ito. Samantala, nadakip naman sa isang checkpoint ng May Bunga Substation 7 ng Pasig Police ang isa pang delivery rider na hinihinalang magkakatid din ng iligal na droga. Unang nasita ang suspect dahil sa helmet nito. Yung pagsuot niya ng helmet, Kuya Emil, ay hindi maayos pagkasuot. Kaya sinita ito sa team ng checkpoint natin. Pero nang sitakin, kumilos daw ng kaduda-duda ang suspect at saka tumakbo. Nung nahuli natin, nag-resist pa ito. At nung nakapkapa natin ay na-recover natin sa belt bag niya ay humigit kumulang 295 grams na suspected shabu na nakakahalaga ng 2 million na market value. Ayon sa investigasyon, galing sa Rizal Province ang suspect at pumasok ito ng Pasig para i-deliver ang shabu. Tumanggi siyang magbigay ng pakayag. Ayon sa pulisya, ganitong modus na ang ginagawa ngayon ng mga tulak ng iligal na droga. Noon ay face-to-face talaga ang ginagawa nila para sigurado nila ang bayaran. But ngayon, mas madali padala, then delivery of items. Of course, mas mahirap mo huli nito. Kaya that's why we are also anticipating checkpoint operations. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Naka-yellow alert ang Luzon at Visayas grid pero posibleng wala ng brownout kung walang papalyang malaking planta. Ayon sa NGCP, kahapon nagka-rotational brownout dahil sa pumalyang power station na dumagdag sa 18 iba pang naka-forced outage. Nakatutok si Maki Pulido. May supply na, pero dahil manipis pa rin ang reserbang kuryente, yellow alert ang Luzon at Visayas grid mula sa red alert kahapon. Mukha naman daw ligtas tayo mula sa brownout sa mga susunod na araw, sabi ng NGCP. Wag lang may pumalya uling malaking planta ng kuryente. Baka safe naman tayo over the weekend. And again, all things being equal, baka hanggang yellow lang tayo. Pwera na lang kung may bumagsak na bagong power plant. Bago magtag-init, tiniyak ng Department of Energy na sasapat ang supply. Pero nang pumalya ang Pagbilao Power Station kahapon, nawala ang higit 750 megawatts na sinusupply nito. Dumagdag ito sa 18 mga planta sa Luzon grid na dati nang naka-forced outage, kaya't nagka-rotational brownout sa ilang bahagi ng bansa kahapon. Bahagyang lumuwag lang ang supply ng may mga nag-online na planta na target na madagdagan pa. Ang iniiwasan natin ay yung malawakang outage, yung tinatawag natin blackout. Kasi meron na tayong mitigating measures. Kahapon nahigitan na ang naitalang 8,400 megawatts na peak demand ng Meralco noong nakaraang taon na inaasahang tataas sa lalong pag-init hanggang Mayo. Sabi ng Meralco, kailangan na ng dagdag na supply ng kuryente. May plano naman daw dyan ang DOE. We have scarcity of power supply. We have so much demand. And we have so little supply. Ang hindi pa masabi sa ngayon ng Meralco ay kung may epekto sa electric bill ang pagbili nila ng kuryente sa spot market dahil sa forced outage ng mga planta. Aming sourcing principle is to secure supply from the market at the lowest price and to refrain from buying pag mataas ang presyo. Sana lang, sabi ng Meralco at mga ahensya ng gobyerno, maging wais sa paggamit ng kuryente para hindi sumipa ang demand. Gustuhin mang gawin ito ni Edith, lalo na tumaas na ng 1,000 ang electric bill niya, mahirap gawin. Kahit gustong magtipid po, magagamit pa rin talaga yung ventilador kasi mainit talaga sobra. Hindi pwedeng walang ventilador. Hindi katulad dati, kahit na isang ventilador kaya na. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Tinawag ng isang senador na di katanggap-tanggap ang sabay-sabay na pagpalya ng mga planta na nagresulta ng kabi-kabilang brownout sa bansa.
May iniutos din ang Pangulo kaugnay niyan. At nakatutok si Ivan Mayrina. Kung kailan pa naman humaharap ang marami sa nakakainit ng ulong init ng panahon kahapon, sakay nanunsyong red at yellow alert sa Luzon at Visayas grid. Ang ilang lugar sa Luzon tuluyan ngang nakaranas ang brownout. Sa ngayon, 33 na mga power plants ang sabay-sabay na naka-shutdown o sumasailalim sa maintenance. Nakakaalarma ito at hindi ito katanggap-tanggap ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, Vice Chairman ng Senate Committee on Energy. Sabi niya, ilang beses nga raw nilang sinabihan ng Department of Energy na magpatupad ng contingency plan para maitawid ang pangangailangan sa kuryente sakaling may pamalyang power plant. Paliwanag ng Department of Energy, nariyan lagi ang banta ng pagnipis ng reserba kahit anong maintenance sa mga planta. Pero meron daw penalty kapag hindi nakapag-maintain ng tama ang isang power plant. Meron pong nakatakdang tamang pagme-maintain, yung tagal ng pagme-maintain ng isang planta, maging ito po ay planned or unplanned. At kung hindi po nila masunod to, ini-implement po ng Energy Regulatory Commission yung kanilang function para po mabigyan ng mga penalty sa mga plantang ito. Sa isang pahayag, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa inutusan niyang DOE na bantayan at makipag-ugnayan sa lahat para matugunan ang sitwasyon. Gusto rin niyang manguna ang mga ahensya ng pamahalaan sa pagtitipid sa kuryente. Bukod kasi sa perwisyo, matindi rin ang tama sa negosyo at ekonomiya ng mga brownout. Sa pag-aaral ng Philippine Institute for Development Studies noong 2023, sa loob ng 5 taon, nawawala ng 10.7 billion pesos sa mga lokal na pamahalaan sa isang power supply interruption. 3.8 billion na halaga ng serbisyo naman ang naipagkakait sa publiko. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Inalmahan ng grupong Sinag ang presyo ng baboy na umaabot na ng hanggang 400 piso kada kilo sa ilang pamilihan. Ang sagot ng Department of Agriculture sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Ngayong kabi-kabila ang mga piyesta, ilabas na ang lechon, pati iba pang pork dishes. Pero ang panira ng banding sa handaan ang nakalulungkot na presyo ng baboy ngayon. Hanggang 420 pesos na ang kilo ng liempo, habang hanggang 370 pesos sa kasim, base sa monitoring ng Department of Agriculture. Sabi ng grupong Samahang Industriya ng Agrikultura o Sinag, may na-monitor silang pagtaas sa farm gate price dahil sa mahal na feeds at gasolina. Pero dapat hanggang 360 pesos lang daw ang liempo sa palengke, habang nasa 320 pesos naman ang kasim. Yung mga 420 dapat sinisita yan. Feed cost medyo mataas pa rin. Tsaka yung last year, di ba, tinamaan ng ASF. So yung kinakatay ngayon mas maliit. Sabi ng DA, hindi naman sa lahat ng palengke mahal. Mas mababa raw ang madalas na presyo o prevailing price sa karamihan ng palengke. Patuloy pa rin na challenge sa atin yung ASF. So, isa yan sa pangunahing issue dahil wala pa naman tayong bakuna. And then, yung feeds ay mataas pa rin. Sa ilang palengke namang inikutan namin, 320 hanggang 400 pesos ang kada kilo ng baboy. Taas pa ng gasolina, kaya lalong nagmamahal. Mahirap pag mataas yung paninda. Mahirap itinda. Kung nais pang makamenos, pwedeng mamili sa mga kadiwa stores kung saan mas mura ang bilihin. Ayon sa Department of Agriculture, minomonitor ang presyo ng kanilang Agribusiness and Marketing Assistance Service. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok, 24 oras. Happy midweek mga kapuso! Mabilis na chikahan agad para updated sa showbiz happening. Swifties! Yan ang patikim ni Taylor Swift for her upcoming album na The Tortured Poets Department. Sa timetable na inilabas ni Tay-Tay, April 19 ang release date ng kanyang album featuring 16 songs. At may music video din yan na mapapanood sa Pilipinas on Saturday, 8 a.m. ng April 20. Dagdag excitement pa sa fans ang ilang Easter eggs na spotted sa teaser. The Man of Steel is officially a daddy! Yan ay matapos i-anunsyo ni Henry Cavill na buntis na ang kanyang girlfriend na si Natalie Viscuso. Na-ospital ang walang matigas na pulis sa matinik na Mrs. Star, Senator Bong Revilla Jr. Nagka-partial tear kasi sa kanyang Achilles heel ang senador matapos tumakbo sa isang eksena ng kanyang upcoming film. At dahil dito, kailangan daw niyang sumailalim sa surgery.